Sa akin maganda rin siyang mapag-usapan kasi akala niya talaga nakakatawa pa rin siya. Kaya tuloy-tuloy niya lang yung pamabas niya sa community. Mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin ang, mukhang magkakademandahan na kasi winarningan na si Sir Jack ng sangkabadingan. Di matapang yan Sir Jack, pre. Hindi titigil yan. Ewan ko lang Ewan ko lang. Hindi siya magpapatakot dyan kasi di ba naalala nyo inaasar niya yung mga LGBTQ na may pampa-trans pero walang pang abogado. Parang ganon. Well, ano na to parang wala, piling ko wala. Nung issue kay Ora, irrelevant naman para kay Vice to. Jack to ng todo. Papanood ko lang sa inyo to ng a little bit kasi bukod dun sa talagang minonetize nga nakausap ko si Sir Jack, talagang pumaldo siya dyan. Congratulations. Oo nga no, hindi man niya totoo nga hindi nga niya na monetize yung pre. Ang pinapakita kasi ni Sir Jack, hindi ko naman ginatasan tong issue na to. Hindi niya nagatasan through ads, pero nagatasan niya through clothing. Kung gusto nyong supportahan yung merch niya bahala kayo. Wala naman akong totoong komento diyan, ano ba to? Na ngayon, ano bang ginagawa niya? Pakinggan lang natin ng konti. Diyan po ba kayo sa loob ng napakakulik mo, Sir. Now, let's go to the main. Hindi mo lang masabi na corny na Napakakulit. Aray ko, hindi na siya makulit. Corny na. Ulit-ulit na issue. Pero mo yung iisang topic, parang pag-uusapan mo siya ng magkakaibang content 10 times a day for one whole week na yata kung hindi man lagpas pa ng isang linggo. 10 or baka hindi lang 10. Hindi ko lang sure basta more than 2 siya kung mag-post sa isang araw about sa iisang topic. Corny na. So that main topic natin for today's video. Kasi naglabas ng statement ang isang grupo na naayon doon sa ito. Yan. Ayan. Ito. Public call to cease and desist. Galing to sa Rainbow Rights Philippines. Pero bago yan, shit. Ipapakita sa inyo kasi si Sir alam naman natin na isa yung DDS. And wala namang masama kung ano yung gusto mong political na paniniwala kasi paniniwala mo yan. Now, kung kilala nyo kasi si Congressman, what's the name of this congressman? Yung siya, na-stroke siya tapos nagkaroon siya ng facial deformity. Medyo inaasar. Ayun yung nakita natin ng isang araw, pre. Yung nagsasalita siya ng nakaganon. Tapos parang inasar pa siya ni pre. Inasar pa siya ni Sir Jack na parang inaasar yung naging sitwasyon niya. Kaya sinabi ko sa inyo, pre, ang corny na talaga. Sobrang corny na ni Sir Jack, hindi na siya nakakatawa, pre. Ayaw niya nang inaano yung pagkatao niya. Possible siyang magkaso kasi minamaliit siya sa pagiging niya, alam niya naman PWD. Pero kung makapanlait siya ng itsura, pre, yung pinaka inaano niya pa is kung ano yung kalagayan ng tao. Dito. And kung talagang tutuloy ng demanda ito, siguro isa yan sa mga pwede na kasuhan si Sir Jack. Kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan may magko-complain pag ito si Sendenya. Ito, papakita ko lang sa inyo. Para lang merong... Ayan, ito yung ayon, pre. Sabi ko na, sobrang disrespectful to, pre. Hindi na to nakakatawa. Ito yung pinakita ko last time, di ba? Si Congressman Percy Sendenya. Yari ito at mga naririnig natin kung saan nababahala talaga tayo. Ayan. Funny yarn? Nakakatawa ba to sa inyo, boss? Ewan ko lang siguro nakakatawa sa iba, pero sa akin siguro hindi. Hindi talaga sa akin, pre. Well, it's not funny. Totoo lang. Kasi... Totoo yan, pre. Si Sir Jack namamahiya siya ng disability. Yan, totoo. Yan ang sinasabi ko, pre. Yan din yung napapansin ko. Namamahiya na siya ng ng physical appearance ng ibang tao. Ng isang tao.
Totoo, pre. Someone na PWD din, of course, si Sir Jack, alam naman natin na meron siyang tinatawag na cleft palate. Hindi magandang example yan. Agree. Hindi naman authority. Agree, 100%. Para mang-insulto ka yung sarili mong kapansanan, di ba? You do not get a pass. Ngayon, going back to the issue, mga Lods, ang ginawa nitong ano na to, etong ginawa nitong Rainbow Rights Philippines na to, mukhang kinolekta na nila lahat ng ebidensya kay Oh shit. Magandang pag-usapan to, pre. Abangan natin to. Rainbow Rights Philippines. Kinol out nila. Public call to cease and desist. Okay? So basahin muna natin ito. Possible violation of Republic Act 1166 or Philippine HIV/AIDS Policy Act, Republic Act 113 or yung Safe Space Act, tapos yung Magna Carta for Disabled Person. It's very ironic kasi may disability din kasi si Sir Jack, tapos ganito yung ginagawa niya. We urge Mr. John Flores Escalante Argota, aka Sir Jack Argota of B. Ay gago. Kaya andam. Ito pala yun. Ngayon ko lang nabasa dahil dito, pre. Ito, dahil dito sa word na to, ito pala yung ibig sabihin niya. Kaya ang daming nagkaka-HIV. Ayun pala yun. Hindi ko agad na-gets. Gago, pre, ano to? Hindi siya racism, pre, eh. Pero ano ba magandang word dito? Bill Catan. Hindi siya racism, eh. Hindi ko alam kung saan yan. General Trias Cavite to cease and desist from further committing possible violation of the above state laws. Now, let's go here, mga Lods, dun sa full text nito. Okay, so nabasa na natin to lahat. Okay, sa paglabag sa kasong ito ay may karampatang parusa at pagkakulong at multa, okay? Ano naman yan? Nananawagan kami sa ibang posibleng eto nga kasi yun, kasi nga hindi kasi sila pwedeng magkaso kung hindi kasi sila yung sinabihan noon. So, it has to be personal. Kunyari si Kong Percy, kung if he thinks na linabag yung karapatan niya, pwede yon. Ito. Meron din post na tinutot niya si Kong Mander Percy. Nothing wrong with basing your opinion on statistical information. Si niya ng Akbayan Party List. Yun nga, di ba? So, pero hindi, totoo rin naman na parang marami nga sa mail to mail, pre. Pero hindi niya naman kailangan sabihin lagi sa tao yun. O yung parang di-discriminate niya na, pre. Na porket ba bading? Malakas lahat ba ng sasabihan niya na bading? Pwede niya sabihin to kaya dumadaming HIV dahil sa inyo? Totoo naman yan, pre. Meron naman talagang statistics kung bakit dumadami yung sakit. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa lahat yun, pre. Nakaka-discriminate yun. Kasi seryoso tong mga bagay na to. Nakaka-offend yun, pre. Pwede kang mademanda dyan. Sino bang may gustong magkaroon yan? Kahit bading or kung guding man yan or kung ano man yan, pre. Walang may gustong magkaroon yan. Dahil lang bading ka, ikaw na kagad yung isa sisisihin kahit alam mong sobrang linis mo sa katawan. Siguro alam niya naman yun, di ba? Nananawagan kami is okay. We urge everyone to not publicly ridicule or vilify. Ito nga Argota for his disability. Ito nga yun kasi. Yung kasing pang-iini, kung merong ginawang hindi maganda yung tao sa'yo, hindi mo rin pwedeng ilagay yung batas sa kamay mo at sabihan mo rin siya nang hindi maganda. Talagang hindi tingin ko hindi nila nasa mindset talaga yan, pre. Feeling ko lang hindi naman bossing. Siguro, may mga times kasi na hindi ka aware na meron ka ng kahit anong uri ng sakit, pre. Minsan, for example lang, cancer. Hindi lahat ng may cancer alam na may cancer na sila, pre. And baka hindi nila alam na meron na sila. Dahil hindi nga din nila alam na meron na sila, nakakahawa sila, pre. So, kailangan talaga dyan ng support from government kung paano mas mape-prevent yan. Or ano yung mga support na pwedeng ibigay. Kasi sobrang nakaka-depress yan, boss. Nakaka-depress yung ganyan. You are just the same as the person if you do that. Gets nyo? So, kunyari, may ginawa siya, tapos aasarin mo, PWD, hindi ka rin iba sa kanya, ganun ka rin, di ba? Omsim. Kung gusto nyo eto yung pinakatama. Kung talagang may mali si Sir Jack, di panagutin sa batas. And ano lang dito, parang something na sana i-consider ni Sir Jack, yung political career niya. Kasi tumakbo siya, di ba? Pwede naman ulit siyang tumakbo sa 2020. Hindi na tatakbo yun, boss. Hindi na tatakbo yun. Feeling ko lang hindi na siya tatakbo.
malaki yung nagastos niya. Hindi ako naniniwalang wala siyang nagastos or hindi siya nasaktan sa nagastos niya dun sa pangangampa niya last time. And tingin ko, hindi niya na maiisipan na tumakbo ulit. Kasi alam mo naman na sa isang lugar, kapag politiko ka dyan, hindi mo matatanggal na meron kang botante na LGBTQ pre. And dun pa lang, kung alam niyang tatakbo pa siya next time, binababaan niya lalo yung tsansa niya na manalo. So at tingin ko talaga hindi na siya tatakbo, wala na siyang pakialam. Kasi hindi niya pakakalaban yung LGBTQ pre. Natalo na siya eh. What if nga lalo ngayon, yung mga LGBTQ matik hindi siya iboboto. Majority nun. Yung mga kaibigan nun, yung mga kapamilya nun, yung mga tauhan nun, kung may negosyo man yun, matik yun, sisiraan siya dun. Kaya sobrang taas nung tsansa na hindi na yan tatakbo ng politika. Kasi ginawa niya na yan eh. Wala na siyang pake eh. Ngayon naman, kilala pa rin siya. Sayang yung, sayang yon kung sakasakali, di ba? Para kay Argota, ang paghingi mo ng paumanhin sa posibleng mga krimen na ito ang unang magandang hakbang. O pinagsusori ka lang, napakadali nun. Oo, sobrang dali nun. Sobrang swerte na siya nun. Magkakampi ang mga may kapansanan at mga LGBTQIA+ bilang mga kabilang sa minorya. Okay? Pero kung patuloy ang inyong gawain, sa husgado po ang ating magiging tagpuan. Ayan, napaka-hassle niyang mga yan, mga lods. Kasi pagka nakasuhan si Sir Jack, gagastos siya ng malaki dyan, di ba? Hindi naman libre ang abogado. Eto, sabi ni Melissa Enriquez, HIV is not a joke. Kailangan siyang pag-aralan to spread awareness. Ayan. Kaya ang daming may HIV. Hindi naman kasalanan yun ng isang grupo. It's the fault lies with people who do unprotected sex. That's why importante talaga na kung may platform ka, you actually teach something na makabuluhan sa mga tao. And yun nga, kung mag-iiyot kayo, make sure na safe sex yun, or mas maganda, get your partner tested kung may multiple partners ka. Kasuhan na please, pabida please, ang puta, sige. Oh, shit. Lagi inudyo ka nilang kasuhan. Sampulan na yan. Ang sinasabi dito, si Sir Jack, nung nakausap ko siya, sabi niya na magkakaso din daw siya. Well, hindi ko alam kung tototohanin niya or hindi. Pero, ang hassle naman nun. Bakit siya magkakaso? Di ba siya nahasilan makipagkasuhan? Yun nga. Kapag, ano na lang siguro. Kasi ang ginagawa kasi ni Sir Jack dito. O baka nananakot siya? Wala siyang tina-target na isang tao except kay Percy Sendanya yun nga, inano niya yung yung facial deformity ni Sir, di ba? Kasi na-stroke nga ito, sabi ni Elmen Ripoll Unatin, kung sino may kapansanan sa bunganga, siya pa yung talak ng talak. Oh shit. O yan, katulad yan, hindi rin maganda yan. Kasi tina-target nyo yung kapansanan niya eh. Be above it, okay? Yan. Of course, HIV is something na walang cure dyan, but it's a very manageable disease, much like diabetes. HIV/AIDS will never be a joke to me. It will never be a punchline. Ano. Kaya ka natalo as konsehal sa General Trias kasi ganyan attitude mo. Okay na lang sana ako dun sa issue mo ng pronoun eh. Pero sa kaso ng HIV ay hindi mo alam kung ano ang mahirap na pinagdadaanan ng taong may ganyan. Si Gia Polimia, sikat yan, di ba? So, si Sir Jack, sana mag-apologize na lang dito. Sana makita niyo tong content na to. Tigilan mo na yan, Sir Jack. Kung ako sa'yo, boss. Nakakatawa talaga dati, boss. Sobrang tawan-tawa rin ako dati. Pero iba kasi kasi ginagawa mo dati, ginagawa mong katatawanan yung sarili mo. Wala kang tinatapakan tao nun, boss eh. Hindi katulad ngayon, pinipilit mong nagiging nakakatawa yun nga lang, pre. Nakakaawa yung mga LGBTQ. At this very moment, so, yun lang naman yun.